Alam mo, kapag pinag-uusapan natin yung mga medical na diagnosis, di ba laging may expectation ng tiyak na sagot? Oo, parang anyo lang yan parang makina. Tama. Kapag nabali yung braso mo, ipapasok ka sa x-ray machine. Tapos, lalabas yung imahe, makikita mo yung malinaw na puting linya ng bali. Tapos, ituturo lang iyon ng doktor sa'yo, sabay sabing, ayan ang problema, gagamutin natin. Oo, nabali o hindi nabali. Napakalinaw at napakasimti talaga. Pero ang problema sa ganyang binary na pananaw, kapag inilapat mo na sa emosyon ng tao, lalo na sa magulong usapin ng pagkakamali at pagpapatawad, biglang pumapalpak yung x-ray machine na yan. Kasi hindi na malinaw kung nasaan yung bali, di ba? Exactly. Madalas yung taong nakasakit ay siya ring nasaktan, tapos yung taong nasa tama ay nagiging mapanghusga. Wala nang malinaw na linya. At para sa iyo na nakikinig ngayon na naghahanap ng kaliwanagan sa ganyang klaseng sitwasyon sa buhay, sakto itong pag-uusapan natin. Ano ba yung main focus natin ngayon? Bali, ang misyon natin sa malalim na pagsusuring ito ay himayin yung mga notes natin mula sa Lesson 15, yung Stories of God's Love and Forgiveness, pati na rin yung isang comprehensive study guide natin. Oo, magandang source yan. Magfo-focus tayo sa dalawang kwento na marahil narinig mo na. Yung alibughang anak o prodigal son at saka yung pariseo at publikano. Pero bago ka mag-isip na alam mo na ang mga kwentong ito, gusto naming ibahin yung tingin mo sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang mga parabolang ito mula sa ating mga theological notes ay hindi idinisenyo bilang mga pambatang kwento para lang turuan tayong maging mabait. Totoo yan. Parang nga silang mga Trojan horse. Wait, paanong Trojan horse? Kasi sa labas, mukha silang inosenteng kwentong bayan na nagbibigay ng ginhawa. Pero kapag nakapasok na sa isip mo at binuksan, naglalaman pala ito ng mga radical na konsepto. Yung tipong aatake direktahan sa pundasyon ng ating human pride. Mismo. At babangga sa kung paano natin nauunawaan yung katarungan at biyaya. Okay, himayin natin ito. Kasi kapag binabasa natin yung kwento ng alibugang anak, madalas parang may filter tayo eh. Anong klaseng filter? Yung focus kasi lagi ng kwento ay doon sa anak na umalis, winaldas yung pera, naghirap tapos umuwi. O kaya naman doon sa tatay na tumakbo para salubungin siya. Oo nga, laging ganun ang highlight. Pero balik rin natin yung camera. Paano naman yung hilaw at totoong emosyon ng mga naiwan sa bahay? Ayun, iyan ang anggulo na madalas binabaliwala pero malinaw na sinisiyasat sa ating mga sanggunian. 'Di ba? Imbes na tingnan yung pag-alis bilang simpleng pagkakamali ng isang bata sa konteksto ng pamilya, nag-iiwan ito ng matinding psychological at emosyonal na pinsala. 100%. Kapag humingi ang anak ng mana habang buhay pa ang kanyang ama, lalo na sa unang siglong kultura sa gitnang silangan, hindi lang ito simpleng paghingi ng pera. Grabe, parang ano yung message niya dun sa tatay niya? Ang mensahe ng anak sa kanyang ama ay, mas gusto ko ang yaman mo kaysa sa buhay mo. Para sa akin, mas mabuti pang patay ka na. Aray, nakakapanindig balahibo yung ideya na mas mabuti pang patay ka na. Kaya nga dun sa notes natin, ang paglalarawan sa lumbay o grief ng magulang ay literal na losses, losses, losses. Kaya pala losses kasi sa isang agraryong community, yung pamilya ang mismong ekonomiya mo di ba? Tama, inaasahan ng ama na ang anak na ito ang magpapatakbo ng kanilang sakahan. Inaasahan din nila na magkakaroon sila ng mga apo na magdadala ng pangalan nila. At wala silang retirement fund noon. Ang mga anak nila ang kanilang security. Kaya nung umalis siya, tinangay niya pati yung buong kinabukasan ng pamilya. Tapos idagdag mo pa na hindi sila nakatira sa isang malaking lungsod kung saan walang pakialam ang mga tao. Maliit na bayan ito Oo, na may matinding honor-shame culture. Kaya bukod sa lumbay, pumapasok yung napakalaking galit at hiya. Isipin mo na lang yung tsismis sa komunidad. Siguradong nagbubulungan yung mga kapitbahay. Hinuhusgahan yung ama kung bakit hinayaan niyang mangyari iyon. Iniisip ng lahat na tsaka na may malaking kasiraan sa pamilyang iyan.
Nakapanlulumo yung epekto sa reputasyon nila. Tapos habang nagkakalat yung anak sa malayo, yung pamilya sa bahay ang sumasalo ng kahiyaan araw-araw. Pero dahil magulang pa rin sila, andun yung fear and worry, di ba? Totoo. Ligtas ba siya? May kumot ba siya sa gabi? Gutom ba siya? May nananamantala ba sa kanya? At dito napapasok yung pinaka-nakakagulat na bahagi ng ating pag-aaral. Dito talaga sumabog yung isip ko. Tungkol saan yan? Gusto kong makinig kang maigi, ikaw na kasama natin ngayon. May binanggit ang ating mga sanggunian na isang sinaunang seremonya ng mga Hudyo na tinatawag na Kezazah. Yes, ang Kezazah ceremony. Paano ba ito gumagana at bakit ito napakahalaga sa kwento? Bali isa itong malinaw na mekanismo ng komunidad para protektahan ang kanilang karangalan. Kapag ang isang miyembro umalis, tapos winaldas ang pera ng pamilya sa mga hentil, Isa itong matinding pagtataksil, di ba? oo, kapag naisipan ng taong iyon na bumalik, sasalubungin siya ng buong komunidad sa labas ng bayan. Magdadala sila ng isang malaking palayok na gawa sa luhad. Tapos anong gagawin sa palayok? Ibabagsak nila ito sa lupa hanggang sa mabasag. Habang ginagawa iyon, idedeklara nila na simula sa araw na ito, ikaw ay patay na sa aming komunidad. Grabe! Literal na itatakwil siya ng buong bayan. Puputulin na lahat ng ugnayan sa kanya. Kaya kung ikaw yung ama at umuwi yung anak mong nagbigay sa'yo ng matinding kahiyan, ang pressure ng buong bayan ay nasa iyo. Inaasahan ng lahat, pati ng mismong anak mo na gagawin mo yung kizaza. Kasi iyon ang nararapat Iyon ang batas. Pero alam natin kung anong nangyari, di ba? Ang ama nang makita ang anak sa malayo ay tumakbo. At teka, sa kulturang iyon, ang isang matandang lalaki ay hindi tumatakbo. Kasi kailangan niyang itaas ang kanyang damit na magpapakita ng kanyang mga binti. Alin ay isang napakalaking kahiyan, ngulit ginawa niya ito para maunahan ng komunidad. Para bago pa makapag-organisa ang bayan ng Kizaza, niyakap at hinalikan na niya yung anak niya. Ang mensahe ng ama sa komunidad ay ako na ang sasalo ng kahiyaan. Huwag ninyong babasagin ng palayok, anak ko pa rin siya. Ang tindi ng konseptong iyon ng pag-ako ng kahiyaan. At ang pagdanggi na ito ng ama na gawin yung Kezaza, ito yung perpektong tulay para maintindihan natin yung teolohiya Oo, yung activity sa source natin na crossword puzzle, di ba? Tama. May tatlong malalalim na salita doon. Justice, mercy, at grace. Madalas kasi napapalit-palit natin ang kahulugan ng mga iyan. Paano natin mas mapapaliwanag ng maayos? Ilagay natin sa isang sitwasyon. Ipagpalagay natin na sa loob tayo ng isang korte. Ikaw na nakikinig, isipin mo na huli ka sa isang malaking krimen, tapos napatunayan kang guilty. Nakatayo ka ngayon sa harap ng huwes. Ipaliwanag natin nga yung justice o katarungan based doon sa exact definitions ng sources natin. Sa konteksto ng korte, ang justice ay simpleng pagtanggap ng patas na hatol na nararapat sa mga aksyon mo. Nagnakaw ka, tapos ang parusa sa batas ay 10 taong pagkakakulong. Ipapataw sa iyo ng huwes ang 10 taon. Yan ang justice. Nakuha mo kung ano ang eksaktong katumbas ng ginawa mo. Wala nang iba. Madaling intindihin yan kasi ganyan nakaprogram yung utak natin Merit system. Kinuha mo yung krimen, babayaran mo yung oras. Paano naman pumasok ang mercy o awa? Dito yung definition sa crossword na removal of the threat of punishment, di ba? Tama, ang mercy ay ang mismong pagpigil sa parusa kahit nararapat ito sa'yo. Babalik tayo sa korte, guilty ka pa rin. Nagnakaw pa rin ako sa senaryong ito. Oo, pero ang huwes nang makita ang sitwasyon mo, gumawa ng paraan para hindi mo matanggap yung parusa. Pinalaya ka niya. Wow, okay. Kaya ang sarap sa pakiramdam ng mercy, makakahinga ka ng maluwag. Pero dito ko madalas nalilito Saan banda? Kung ang mercy ay not getting the punishment, hindi ba sapat na yun? Ano pang silbi ng grace o biyaya? Parang pareho lang sila Nako, hindi. Magkaiba sila ng lalim. Ang mercy ay ang hindi pagbibigay sa'yo ng masamang nararapat sa'yo. Okay, tapos ang grace. Ang grace naman ay ang pagbibigay sa'yo ng isang napakagandang bagay na hindi mo deserve at hindi mo pinaghirapan. Balik natin sa korte analogy natin. Paano yung grace doon?
Hindi lang pinunit ng huwes yung arrest warrant mo. Habang naglalakad ka palabas, tinawag ka, binigyan ka ng milyon-milyong capital para magnegosyo, tapos inampun ka pa niya bilang anak. Seryoso? Baliw na konsepto yan kung isipin mo sa totoong buhay. Walang huwes na gagawa niyan. Daan, yun ang grace. VIP treatment na hindi niya deserve. At ang dahilan kung bakit napakahirap para sa ating mga tao na tanggapin ang grace ay dahil direktang sinasampal nito ang ating lohika ng fairness. Gusto kasi natin, pinaghihirapan natin ang mga bagay-bagay eh. Gusto natin na babayaran natin yung mga utang natin. Kaya ang tanggapin na mayroong magbibigay sa atin ng ganito kalaking pabor ng walang kapalit, nagpaparamdam sa atin ng kawalang kakayahan. Naalala ko tuloy sa media activity ng pag-aaral natin, may binanggit na isang kanta. Yung Carry On Wayward Son ng bandang Kansas noong 1970s. Oo, yung classic rock song na iyon. Pinapakita nito na yung paghanap ng grace at mercy pagkatapos ng lahat ng pagkakamali natin, universal na sakit ng tao yan. Nasa pop culture yan eh. Kasi alam nating lahat na deep inside, tayo ay mga wayward son. Pero mahalagang linawin na ang grace na ito ay hindi nag-activate ng kusa na parang magic. May kailangan pa bang gawin? Di ba? Dalawang aksyon yung binanggit sa source. Oo. Una ay ang repentance. Madalas, akala natin ang pagsisisi ay simpleng pag-iyak lang dahil nahuli ka. Pero sa mas malalim na kahulugan nito, sa puzzle ito ay seryosong pagbabago sa pag-iisip na nagre-resulta sa tamang ugali, di ba? Tama. Isang paradigm shift. Hindi lang sinabi ng anak na nakakaiyak yung sitwasyon ko sa babuyan, tumayo siya at naglakad pabalik. Tapos, sunod doon yung reconciliation. Na sa crossword clue natin, ang ibig sabihin ay ang ibalik sa magandang pabor ng taong ginawa mo ng mali. Relasyong nasira. Kung napakaganda pala at ideal ng grace, bakit may mga taong hindi nakakatanggap nito? Diyan papasok yung ikalawang parabola natin, ang pariseyo at ang publikano or tax collector. Kasi ipinapakita dito ang pinakamalaking pader na humaharang sa grace, ang self-righteousness. Base sa notes natin, yan yung mapagmataas na pag-isip na ikaw ay tama at ang iba ay mali. Ipinupukol ang kwentong ito sa mga taong naniniwala na ang sariling moralidad nila ang nagliligtas sa kanila. Okay, hahamunin ko ang sitwasyon na yan. Kasi kung titignan natin ng objektibo, ang tax collector noong panahon ng imperyo ng Roma ay literal na kontrabida. Taksil sila sa bayan, di ba? Oo, mga kapwa Hudyo na nakipagsabuatan sa Romano, nangingikil sila ng labis na pera. Sa kabilang banda, nandun yung pariseo, ang moral na haligin ng lipunan. Nag-aaral ng batas, nag-aayono, nagbibigay sa templo. Sila ang bayani ng pananampalataya noon. Pero teka, bakit sa kwentong ito, idedeklarang tama o justified ng Diyos ang tax collector habang ang pariseo ay hinatulan? Mukhang baliktad yata ang katarungan dyan. Iyan eksaktong reaksyon na gusto ni Jesus na makuha sa mga tao noon. Para maintindihan natin, silipin natin ang panalangin ng pariseo. Anong sabi niya doon? Nanalangin siya ng malakas. Sabi niya, "Salamat Diyos at hindi ako katulad ng ibang tao, mga magnanakaw o katulad ng tax collector na iyon." Kung susuriin mo, hindi talaga siya nakikipag-usap sa Diyos, di ba? Ginamit lang niya ang Diyos para purihin ang sarili niya. Isang hipokrita na perpektong halimbawa ng self-righteousness. Parang ano yun eh, siya yung taong nagdodonate ng bigas. Tapos nagpapapicture kasama ng pulubi para ipost sa social media. Yung charity, hindi para sa mahihirap, para sa ego niya. Isang napakagandang analogy niyan. Ang pinakaugat ng kasalanan ng pariseo ay ang paniniwala na hindi niya kailangan ng grace. Akala niya, may utang na loob ang Diyos sa kanya dahil sa mga ritual niya. Pero may isang malakas na core insight na itinuturo ang ating source. God's goal is His glory, not ours. Ang tindi niyan. Kapag ipinagmamalaki natin yung kabutihan natin, literal nating ninanakaw ang kaluwalhatian na para sana sa Diyos. Samantalang yung tax collector, kahit traidor siya, nakatayo siya sa malayo. Dinadagukan ang sariling dibdib dahil sa matinding guilt at conviction. Alam niyang may ginawa siyang mali at umamin siya ng mapagpakumbaba.
Sabi lang niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kasala. At iyon lang ang kailangan para mag-activate ang grace. Kasi, di ba, hindi pwedeng ibigay ang grace sa taong puno na ng sarili niya. Oo. Sabi nga sa James 4.6, kinakalaban ng Diyos ang mapagpamataas, pero binibigyan ng biyaya ang mapagpakumbaba. At doon din papasok yung punchline sa Luke 18.14. Ang nagtataas sa sarili ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya pala justified yung tax collector. Hindi dahil mabuti siya, kundi dahil siya lang ang umamin na kailangan niya ng doktor. Yung Pariseo, parang pasyente na may cancer pero nakikipag-away sa doktor dahil naniniwala siyang healthy yung diet niya. Mismo. Ang pamantayan kasi ng justification ay hindi paghahambing ng sarili natin sa masasamang tao sa paligid natin. Nasusukat ito sa perfectong pamantayan ng Diyos. Pare-pareho tayong walang binatbat, pareho nating kailangan ng matinding mercy at grace. So, ano yung pinakasentro nito para sa iyo na nakikinig sa deep dive na ito? Kung isasama natin yung ama na hindi nambasag ng palayok sa kiseza hanggang sa pagkadurog ng puso ng tax collector, ang mensahe ay simple. Na ang kaligtasan at kapatawaran ay hindi nasusukat sa mabubuting gawa o sa dami ng ritual. Tama, hindi ito mabili. Nagsisimula lang ang pagpapatawad kapag inamin nating nagkakamali tayo at umasa na lamang tayo sa purong biyaya. Pero bago tayo magpaalam, gusto kong mag-iwan ng isang huling kaisipan. Isang malalim na tanong na hindi pa natin direktang nasasagot sa usapan. Ano iyon? Madalas nakikita natin ang ating mga sarili bilang yung anak na nangangailangan ng tawad. Pero sa totoong buhay, gaano kadalas tayo kumikilos tulad ng nakatatandang kapatid o tulad ng Pariseo? Yung tipong lihim nating hinuhusgahan ng iba. Oo. Humihingi tayo ng mahigpit na justice para sa kasalanan nila. Gusto natin silang maranasan yung kezasan ng lipunan habang ine-expect natin na laging grace at mercy ang ibibigay sa atin kapag tayo ang nagkamali. Ang bigat niyan, hanggat hindi natin nakikita ang Pariseo sa loob natin, hindi natin maiintindihan ang tunay na biyaya. Maraming salamat sa pagsama mo sa malalim na pagsusuring ito. Mapanuri at bukas dapat ang isipan. Hanggang sa susunod nating deep dive.